Humahaba ng listahan ng mga pinakakasawang opisyal kaugnay sa flood control scam kasama si dating House Speaker Martin Romualdez. Tiniyak naman ng Ombudsman na magiging mabusisi sila sa paghimay sa mga ebidensya. Nangunguna sa balita si Mean Los Baños. Mean, pinsan na ng Pangulong pinakakasuhan, anong tugon ni Remulla sa rekomendasyon ng ICI? Jiggy, susuriin nga raw o evaluate ng mabuti ng opisina ni Ombudsman Boyeng Remulla yung mga ebidensya na inihain ng ICI kaugnay sa kanilang rekomendasyon na pakasuhan sila Zaldico gayon din si dating House Speaker Martin Romualdez. Saka daw nila pagdedesisyonan kung isasalang yan sa preliminary investigation. Sa ngayon, marami pa raw kasing mga ilang nadidiin pa sa issue ng flood control scandal ang nakasalang sa preliminary investigation. Evaluation muna, titingnan namin yung contents, fact-finding, and fact-finding if there are things that are needed para pwede namin i-subject sa preliminary investigation. Dagdag pa nga ni Ombudsman Remulla, Jiggy, susundan lamang nila ang direksyon kung saan sila dadalhin ng ebidensya. Pero sa ngayon, hindi raw nila pwedeng ihanay sa mga pwedeng maging ebidensya yung naging pahayag o yung recorded na pahayag ni Zaldico dahil hindi naman niya ito pinanumpaan. Gayon din yung naging salaysay ni Orly Goteza sa Blue Ribbon Committee. Kung matatandaan natin, yung witness na si Orly Goteza, siya yung talagang nag-link, unang beses na nag-link ng malinaw kay Zaldico, gayon din kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi rin ni Remulla, Jiggy, nasa 14 hanggang 15 kaso daw ang nakikita nilang posibleng isampa na may kaugnayan sa flood control scandal bago matapos ang taong ito. Samantala, tumuko naman tayo, Jiggy, doon sa naging deliberasyon ng budget ng Office of the Ombudsman kaugnay sa kanilang hinihinging mahigit 6 billion pesos para sa susunod na taon. Diyan ay kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta yung unang naging pahayag ni Ombudsman Remulla kung saan sumang-ayon siya sa sinabi sa isa sa mga Blue Ribbon hearing sa Senator Erwin Tulfo na pwedeng baliin ang batas o bend the law. Yung sinabi yan noong September 24 Blue Ribbon hearing kung saan yung context niyan ay patungkol doon sa kailangan daw ibalik muna ng mag-asawang kontratistang Diskaya yung kanilang di umano'y nakaw na yaman bago sila, o yung restitution na tinatawag, bago sila i-considera para sa Witness Protection Program. Mariing sinasabi ni Senator Marcoleta na wala sa batas yan. Why figure of speech? The office of the Ombudsman is a high office. We are not supposed to be guided by figures of speech. Our people might be misled into believing that it's all right to bend the law. It should be explained very well that that is not correct. Pero ang sumagot para dyan ay si Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian. At wala hong intention to bend the law. Ang prinsipyo po ng ating bagong ombudsman is to follow the law. So, para lang klaro na itong nasabi niya ay isang figure of speech dahil ang kanyang intensyon ay ipatupad ng batas ng may integridad. Oo. Pinuna rin, Jiggy, ni Senator Marcoleta yung tila pag-aanunsyo daw ni Ombudsman Remulla kaugnay sa paglabas ng mga warrant of arrest. Matatandaan na kamakailan lang nagsabi nga itong si Ombudsman Remulla na magkakaroon ng paglabas o pag-issue ng warrant of arrest na may kinalaman sa flood control scandal by December 15. But the ability of the Office of the Ombudsman to predict even the timeline when the warrants of arrest can be issued is something that is troubling, Mr. President. Somebody can even preempt or influence the time when the RTC or the Sandigan Bayan may eventually issue the warrants of arrest. I just respond to questions. So next time, probably, we will try to be more conservative about this matter. Kasi nga, we try to calculate the time period involved in every stage of the proceeding, and those estimates are just guesstimates. They're not meant to influence anybody. Yan muna ang latest sa mga kaganapan dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ulit ni Mean Los Baños mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.